daw si Janet Lim Napoles na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman at maging state witness sa muling pagbubukas ng investigasyon ng DOJ o ng Department of Justice sa pork barrel scam. Pero kapalit nito, hiniling ng kanyang kampo na ilipat siya ng kulungan. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nakadepende pa sa mga isisiwalat ni Napoles kung tatanggapin siyang state witness at kung lulutang ang kanyang kapatid at kapwa-akusado na si Jojo Lim. Samantala, handa rin daw ang Senado na muling mag-imbestiga sakaling hindi magiging patas ang pagsisiyasat ng DOJ sa pork barrel scam. May report si Lia Manialac del Castillo. Kung noon halos walang mapigang impormasyon mula sa itinuturong utak ng PDAF scam na si Janet Lim Napoles, Hindi po. Wala po. I invoke my right against self-incrimination po. ngayon handa na raw sabihin ni Napoles ang lahat ng kanyang nalalaman kasabay ng muling pagbubukas ng investigasyon ng DOJ. Gusto rin daw niyang tumayong state witness. Just exploring the possibility that my client will be admitted into the witness protection program. We're requesting that she be given a proper security kung sakaling matuloy yung propositions na yon. Giit ng kanyang abogado, hindi si Napoles ang pinaka-guilty sa PDAF scam, kaya't pwede siyang maging state witness. Ang issue dyan, siya ba ang most guilty? Well, ang gustong palabasin kasi ng prosecution, siya ang most guilty. Kasi, di ba tinatag siya lagi, mastermind, queen of pork barrel. Pero pag ganon, ang position ng prosecution, dapat ma-dismiss yung case kasi ang plunder kasi is committed by a public officer. Dati na raw nagpahayag si Napoles ng kagustuhang maging state witness pero hindi ito natuloy dahil sabi ng kanyang abogado, mga kaalyado ng nakaraang administrasyon ang madadawit. Pero may kondisyon ang kampo ni Napoles. Tatayo lang daw siyang state witness kung ililipat siya ng piitan. Nakakulong si Napoles ngayon sa Women's Detention Center sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Hihilingin ang kanyang kampo sa Sandigan Bayan na mailipat siya sa NBI Detention Facility. Kailan lang, sinabi rin ng kanyang abogado na gusto sana ni Napoles na ma-house arrest. Sabi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nakadepende pa sa sasabihin ni Napoles kung tatanggapin siyang state witness. Kasi importante dyan, anong klaseng affidavit ang gagawin ni Janet? Posibleng maging balaki din daw ang kanyang kapatid at kapwa-akusado na si Reynald Lim na hindi pa lumulutang mula nang pumutok ang issue ng PDAF scam. Posibleng may gumagamit daw kay Lim para pigilan si Napoles na magsalita. Bukod sa PDAF scam, iimbestigahan din ng DOJ ang mga NGO na kahit hindi na iugnay kay Napoles, ay posible pa rin umanong dawit sa anomalya. Hirit naman ni Senator Cheese Escudero, dapat walang kilingan ng DOJ sa investigasyon. Yung dumaan kay Ginang Napoles ay 6 na bilyon lamang. May higit 6 na bilyon pa na hindi natalakay, hindi tinatalakay. Sakaling lumabas na pili lang ang iimbestigahan ng DOJ, hihilingin daw niyang magkaroon muli ng Senate investigation sa pork barrel scam. Bukas naman daw dito si Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon. If there is evidence, yes. Ngayon, lalabas ngayon. Na yung mga hindi nasaba, lalabas. And kailangan mo, yun talaga nagbibigay ng araw na magsabi, eto kasama. Hulyo noong 2013 na isiwalat ang 10 billion peso pork barrel scam. Hindi bababa sa 5 senador at mahigit 20 kongresista ang idinawit noon ng mga whistleblower. Ayon sa kanila, nakinabang ang mga mambabatas sa kanilang pork barrel sa pamamagitan ng ghost projects ng NGO na gawa-gawa raw ng grupo ni Napoles. Batay sa inilabas noong special report ng Commission on Audit, mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng PDAF noong taong 2007 hanggang 2009 ang napunta sa 82 NGOs. 10 rito ang konektado umano kay Napoles. Bukod sa PDAF, nakakulimbat din daw si Napoles mula sa 900 million pesos na Malampaya Fund na nakalaan dapat sa mga mahihirap na magsasakang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Sa gitna ng kontrobersya, lumutang ang listahan ng mga ari-arian di umano ni Napoles. Mga naglalakihang bahay sa mga mamahaling subdivision, mga luxury car, property sa Amerika na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, pati na mga mamahaling gamit at magarbong pamumuhay ng kanyang bunsong anak na nag-viral pa sa internet. August 28, 2013, sumuko kay nooy Pangulong Aquino si Napoles matapos i-anunsyo ng Malacanang ang 10 milyong pisong patong sa kanyang ulo. Wala pang isang buwan kasunod nito, sinampahan ng patong-patong na kaso si Napoles at 38 iba pa, kabilang sina nooy Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla na nakinabang di umano sa pork barrel scam.
Bagay na mariin nilang itinanggi. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.